Kaya pumayag siyang harapin si Merlin sa mock duels. Ang event na ito ay ginawa upang maglaban ng mga estudyante at mga guro bilang paraan ng pagpapakita ng malaking agwat ng lakas sa pagitan nila. Karaniwan, walang estudyanteng inaasahang mananalo, pero dahil sa lahat ng ipinakita ni Eftel hanggang ngayon, maraming estudyante, lalo na ang mga babaeng humahanga sa kanya, ang naniniwalang may tsansa siyang manalo. Nang magsisimula na ang laban, iminungkahi ni Eftel kay Merlin na dahan-dahan muna silang magsimula at subukan muna ang kakayahan ng isa't isa, at pumayag naman si Merlin. Kaya sinabi niyang si Eftel na ang maunang umatake. Agad tumakbo si Eftel pasulong at nagpakawala ng level 6 fire spell. Nagulat si Merlin dahil hindi niya inaasahang kaya nitong gumamit ng ganoong kataas na antas ng magic ng walang incantation. Sa isang iglap, nilamon ng apoy si Merlin at natakot ang lahat ng nanunood dahil ang akala nila ay tuluyan na siyang nasunog. Pero mula sa loob ng apoy, napatawa si Merlin at humingi ng paumanhin kay Eftel dahil mukhang minamaliit pala niya ito. Pagkatapos, ipinakita niyang naipagtanggol niya ang sarili gamit ang level 7 perfect wall defense spell. Tuwang-tuwa si Eftel nang makita kung gaano kalaki ang naging pag-unlad ni Merlin mula nung huli silang magkita. Napabilib din si Merlin na sa murang edad ni Eftel ay kaya na nitong gumamit ng napakalakas na magic. Pero hindi siya basta-basta susuko kaya naghanda siyang gumanti gamit ang sarili niyang level 6 fire spell. Ngumiti si Eftel habang papalapit ang napakalaking fireball dahil ito ang unang pagkakataon mula nang mag-reincarnate siya na makakalaban niya ang isang taong marunong gumamit ng tunay na magic. Kaya talagang nag-e-enjoy siya sa laban, ginamit niya ang parehong defense spell na ginamit ni Merlin para harangin ang paparating na fireball. Nainsulto naman si Merlin nang makita niyang nakangiti pa si Eftel habang nakikipaglaban sa kanya. Kaya lumipad siya sa himpapawid at naghanda na namang magpakawala ng isa pang fire spell. Nang muling bumagsak ang naglalagablab na apoy sa kalasag ni Eftel, napasinghap ang mga manunood dahil imposible raw na kayanin ng shield ang dalawang sunod-sunod na ataking ganoon kalakas. Paglapag ni Merlin, may kumpiyansa niyang sinabi kay Eftel na karaniwan ay kailangan mo nang maghintay ng isang mage bago makapag-cast muli ng isa pang malakas na spell. Pero kapag tunay mong na-master ang mga itinuro ni Eftel, kaya mo nang mag-cast ng matataas na antas ng spell ng halos walang cooldown. Akala niya ay nalamangan na niya si Eftel pero mula sa loob ng apoy ay kalmado itong nagsalita at sinabing matagal na niyang alam ang teknik na iyon, at sa katunayan, ginagamit na rin niya ito mismo sa sandaling iyon. Pagkatapos noon, agad na nag-cast si Eftel ng level 7 frost spell para kontrahin ang apoy ni Merlin, at labis itong ikinagulat ni Merlin dahil para magawa iyon, kailangan munang makast ni Eftel ang level 7 shield bago agad sumunod ang frost spell. Bukod pa roon, kailangan din itong mahulaan na fire spell ang susunod niyang gagamitin para eksaktong makontra ito. Pero hindi pa roon natatapos si Eftel dahil agad siyang nag-chain cast ng isang ice land spell na direktang tumama kay Merlin. Dahil sa sobrang bilis ng pagkakas ni Eftel, halos hindi na nakapaglagay ng barrier si Merlin para depensahan ang sarili. Binati siya ni Eftel dahil nakapag-react pa rin ito sa tamang oras, pero sinabi niyang kaya pa niyang pabilisin ang pag-atake, sa kasunod-sunod na nag-chain cast ng maraming level 7 ice spell. Gumanti naman si Merlin sa parehong bilis sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-chain cast ng mga barrier, halos walang pagitan ng bawat depensa kaya wala ring pagkakataong makapagpahinga si Merlin. Pero pagkatapos, nagpakawala si Eftel ng mas malakas pang ice lance patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Merlin na hindi pala siya sinusubukang talunin ni Eftel gamit ang lakas lamang, kundi sinusubukan siya nito bilang isang mage. Sinabi niyang huwag siyang maliitin at agad siyang naglagay ng barrier para harangin ang ice lance. Sa usapin ng refinement ng magical energy, mas malakas sana ang level 7 spell ni Merlin, pero kahit ganoon ay unti-unti pa rin siyang naitutulak paatros. Ipinaliwanag ni Eftel na may maliliit pa ring pagkakamali sa paraan ng pagkakast ni Merlin. Kaya kahit mataas ang mana purity nito, hindi pa rin sapat iyon para mapigilan ang kanyang ice lance. Itinuro niya na hindi ganap na stable ang daloy ng mana sa loob ng spell ni Merlin, at ang maliliit na depektong iyon ang dahilan kung bakit unti-unting nababasag ng kanyang pag-atake ang depensa nito. Habang nakikinig si Merlin sa paliwanag ni Eftel kung bakit siya natatalo, naalala niya kung paano siya dating tinuturuan ng kanyang master habang nasa gitna mismo ng laban. At lalo siyang naudyokang pagbutihin ang sarili, kaya ibinuhos niya ang buong konsentrasyon niya at nagsimulang mag-multicast ng perfect wall spell. Dahil dito, nakagawa siya ng dalawang magkapatong na perfect wall na sapat para tuluyang mapigilan ang ice lance ni Eftel. Tuwang-tuwa si Eftel nang makita niya iyon dahil ibig sabihin ay agad na naunawaan ni Merlin ang payo niya. Pero pinaalalahanan din niya ito na ang multicasting ay nangangailangan ng napakalaking konsentrasyon at mental energy, kaya nag-iiwan ito ng pagkakataon para umatake ang kalaban. Pagkasabi noon, mabilis siyang sumugod upang samantalahin ang pagkakataon. Pero nahulaan na pala ni Merlin ang gagawin niya at naihanda na nito ang isang teleportation spell para makaiwas. Habang nasa kalagitnaan pa ng pag-atake si Eftel, agad namang nagpakawala si Merlin ng isa pang fireball sa pag-asang matatapos na ang laban. Sa paningin ng mga manonood, mukhang wala ng pag-asang makaiwas pa si Eftel.
Pero napangiti si Merlin nang mapagtanto niyang hindi pala tumama ang spell niya kay Eftel. Sa halip, nakatayo na pala si Eftel sa likuran niya sa loob ng arena, nakatutok na ang isang spell sa kanyang likod at handa ng pakawalan. Ipinaliwanag ni Eftel na nahulaan niya ring mahuhulaan ni Merlin ang una niyang pag-atake, kaya nauna na rin siyang nagcast ng teleportation spell upang lumipat sa likuran nito. Inamin ni Merlin na hindi niya inaasahan ang galaw na iyon. Nakatawa para sa kanya ang buong pangyayari dahil natalo siya ni Eftel gamit ang eksaktong mga taktika na dating ginagamit ng kanyang master. Kahit dapat sana siyang madismaya matapos ang 400 taong pagsasanay sa parehong mga teknik, mas nanaig ang Panonibik dahil ipinaalala nito sa kanya ang mga lumang araw. Pagkatapos, nakiusap siya kay Eftel na bigyan pa siya ng isa pang huling laban dahil gusto niyang makita kung kakayanin nitong pigilan ang pinakamalakas niyang atake. Sinabi rin niyang kapag napigilan iyon ni Eftel, tatanggapin na niya ang pagkatalo ng walang anumang reklamo. Wala namang tutol si Eftel dito, kaya nagsimulang mag-cast si Merlin ng pinakamalakas niyang spell. Pero medyo nadismaya si Eftel nang makita niyang ang pinakamalakas na spell ni Merlin ay level 8 Force Hammer. Sinabi naman ni Merlin na huwag muna siyang manghusga at mas mabuti pang panoorin muna ng mabuti ang susunod na mangyayari. Doon napansin ni Eftel na may isa pang magic circle sa kabilang kamay ni Merlin. Doon niya napagtantong nagdo-double cast pala ito ng Force Hammer at sakto lang ang pagkakaunawa niya para makaiwas sa ikalawang kidlat. Pero pagkatapos, ipinakita ni Merlin ang isa pang magic circle sa paa nito at isa pa sa kabilang paa. Ibig sabihin, nagkuquadcast na siya ng Force Hammer, isang bagay na kahit si Eftel ay hindi pa kailanman nakita, maging nung nakaraan niyang buhay. Kahit si Eftel ay napilitang amining napakahirap kontrolin ang 4 na magkakahiwalay na casting point para sa isang napakataas na antas ng spell. Karamihan sa mga tao ay hirap na mag-double cast ng ordinaryong spell, lalo pa ang mag-quadcast ng level 8 spell. Kaya tunay na ipinagmamalaki ni Eftel ang lahat ng naabot ng kanyang estudyante sa mga taong lumipas mula nang mamatay siya. Bilang pagpapakita ng respeto sa pagsisikap ni Merlin, nagpa siya rin si Eftel na ilabas ang buong lakas niya at gamitin ang pinakamalakas na spell na alam niya. Kaya nagsimula siyang mag-cast ng kanyang level 10 lightning spell. Sabay namang pinakawalan ni Merlin ang 4 na Force Hammer patungo kay Eftel pero wala man lang itong bakas ng pag-aalala. Sa katunayan, nakangiti pa siya ng todo dahil napakasaya niyang makita ang naging paglaki ng kakayahan ni Merlin kahit alam niyang malayo pa rin ito sa pag-abot sa antas niya. Pagkatapos, inactivate niya ang kanyang spell at sa isang iglap ay bumagsak ang nakakasilaw na kidlat na tuluyang dinaig ang spell ni Merlin. Ang napakalaking bugso ng magical energy ay lumikha ng mararahas na shockwave sa buong arena, dahilan para mapatakip ng mga mata ang lahat ng nanunood dahil sa sobrang liwanag. Halos hindi na makita ni Merlin ang nangyayari dahil sa tinding liwanag, pero agad niyang nakilala ang spell na iyon dahil yun mismo ang orihinal na level 10 spell ni Eftel. At iisa lang ang taong kayang gumamit ng spell na iyon, ang kanyang master na si Eftel. Alam na alam ni Merlin kung gaano kapaminsala ang lightning spell na iyon, kaya naghanda siyang salubungin ang tama. Pero ilang sandali bago pa ito tumama, kinansela ni Eftel ang spell dahil wala naman talaga siyang balak saktan si Merlin para lang sa isang simpleng duel. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba si Merlin sa lupa. Habang iniisip ni Merlin ang lahat ng nangyari, napagtanto niyang napakabobo niyang maniwala sa kwento ni Eftel na isa lamang itong inapo ng Lightning Emperor. Dahil iisa lang ang taong kayang hulaan ng ganoon kaperpekto ang galaw ng kalaban habang nasa laban at kasabay nitong gumamit ng level 10 spell, at iyon ay ang kanyang master. Habang papalapit si Eftel para tingnan kung ayos lang siya, hiniling ni Merlin na sabihin na nito ang totoo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Matapos ang ipinakita niyang kapangyarihan, wala nang paraan para maitago pa ni Eftel ang katotohanan. Kaya inamin niyang siya nga talaga ang reincarnation ng dati niyang master. Binati rin niya si Merlin dahil napakahusay ng ipinakita nito, lalo na ang huli nitong spell. Labis ang tuwa ni Merlin nang malaman niyang buhay na muli ang kanyang master. Sa sobrang saya, napaluha siya dahil 400 taon niyang hinintay ang sandaling iyon. Eksakto namang dumating si Anastasia at nagmamadaling lumapit kay Eftel para balan siya tungkol sa paparating na gulo. Pero napansin ni Merlin na tinawag ni Anastasia na master si Eftel, kaya agad niyang naisip na alipin ito ni Eftel. Dahil dito, sinermonan niya si Eftel dahil bakit pa ito kumuha ng alipin gayong estudyante pa lamang ito. Pero sinabi ni Eftel na hindi ganoon ang sitwasyon at ipinaliwanag niyang napasama lang si Anastasia sa isang problema kaya pansamantala niya muna itong inaalagaan. Pagkatapos, nagpakilala si Anastasia kay Merlin, bagamat may kaunti pa ring pagdududa si Merlin, alam niyang may dahilan si Eftel sa lahat ng ginagawa nito kaya hindi na niya iyon pinansin. Pagkatapos noon, binalaan ni Anastasia si Eftel na may napakalaking grupo ng mga tao na papunta na sa kanilang direksyon. Paglingon ni Eftel, halos mapatulala siya nang makitang lahat ng taong nasa mga upuan ng arena ay sabay-sabay na tumatakbo papunta sa kanya sa sobrang pananabik dahil ngayon lang sila nakakita ng ganoong kahangahangang magic. Napagtanto ni Eftel na dapat ay inasahan na niya ang mangyayaring iyon dahil hindi naman talaga siya nagpigil sa laban. Pero hindi ito ang school life na inaasahan niyang mararanasan.
Tungkol naman sa school life ni Eftel, tinanong siya ni Merlin kung bakit pa siya nag-enroll sa academy. Ipinaliwanag ni Eftel na gusto niyang pag-aralan muli ang magic bilang isang estudyante upang makahanap ng paraan para lalo pa siyang umunlad. Pagkarinig ni Merlin doon, bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Eftel at sinabing tumakbo sila habang mabilis silang lumayo upang makatakas sa napakaraming taong humahabol sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, patuloy na naglalakad sina Eftel, Merlin, at Anastasia, at nagsimula ng magtanong si Eftel kung gaano pa ba kalayo ang kanilang pupuntahan. Pero nang sabihin ni Merlin na malapit na sila, napansin ni Eftel na pamilyar ang lugar. Hindi nagtagal, narating nila ang isang malaking mansyon na nakatago sa gitna ng kagubatan, at agad itong nakilala ni Eftel dahil yon ang dati niyang bahay noong nakaraan niyang buhay. Nagulat siya na nakatayo pa rin ito kahit 400 taon na ang lumipas, pero sinabi ni Merlin na siya ang patuloy na nag-aalaga rito sa lahat ng panahong iyon. Pagkatapos, sinabi ni Merlin kay Eftel na kailangan muna nitong maghintay sandali dahil may ilang papeles pa siyang kailangang ayusin. Nagtaka si Eftel kung anong klaseng papeles ang tinutukoy nito. Doon ibinunyag ni Merlin na balak niyang i-proseso ang mga dokumento para opisyal na ampunin sina Eftel at Anastasia bilang kanyang mga anak. Labis na nagulat si Eftel sa ideyang iyon, pero para kay Merlin ay napakalohikal lang nito, at nangako siyang aasikasuhin agad ang lahat ng papeles upang makapag-enroll si Eftel sa kanyang academy. Halos mawala ng masabi si Eftel sa narinig niya, pagkatapos, napahagikjak si Merlin dahil hindi niya akalaing darating ang araw na magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa iisang paaralan kasama ang kanyang master. Nagsimula pa siyang magplano na ipagawa ang school uniform ni Eftel, pero pinigilan siya ni Eftel at sinabing huminahon muna ito at ipaliwanag ng maayos ang lahat. Ipinaliwanag ni Merlin na balak niyang gamitin ang autoridad niya bilang headmaster ng Altena Magic Academy upang agad na mailipat si Eftel sa kanilang academy. Dahil siya ang namamahala roon, madali niyang maipapasok si Eftel nang walang anumang problema. Nagulat si Eftel nang malamang gusto siyang pag-aralin ni Merlin sa Altena Magic Academy, pero sinabi ni Merlin na napakagandang ideya nito. Ang totoo, mas excited siya dahil mas marami silang panahong magkakasama ni Eftel. Nang pag-isipan iyon ni Eftel, naisip niyang kung sa academy ni Merlin siya mag-aaral, magkakaroon siya ng access sa lahat ng resources na kailangan niya upang ipagpatuloy ang kanyang research sa magic. Nagustuhan din niya ang ideyang makakasama niya muli si Merlin araw-araw, kaya pumayag siya sa plano ni Merlin at taos-puso siyang nagpasalamat dahil palagi siyang inaalagaan at iniisip nito. Lumapit siya at niyakap siya ng mahigpit habang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Nang makita ni Anastasia na magkayakap ang dalawa ay nakaramdam na naman siya ng kaunting selos pero nagpasya siyang palampasin na lang iyon sa pagkakataong ito. Kinabukasan ay isinama ni Eftel si Anastasia sa ilalim ng mansion at dinala siya sa underground treasury dahil hindi pa niya nakukuha ang kanyang pinagkakatiwalaang espada. Medyo kinakabahan si Anastasia at nagtanong kung ayos lang ba talaga na may isang katulad niya na pumasok sa treasury. Sinabi ni Eftel na huwag siyang mag-alala dahil binigyan na sila ni Merlin ng pahintulot kaya wala silang magiging problema. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa mahabang pasilyo na papunta sa treasury. Pagdating nila sa mismong pasukan ay biglang lumitaw mula sa wala ang isang misteryosong lampara. Makalipas ang ilang sandali ay naglabas ang lampara ng isang napakalaking pulang genie na agad hamarang sa kanilang daraanan at nagdeklara na walang sino man ang pinapayagang lumampas pa roon. Tiningnan ng genie sina Eftel at Anastasia at inakala nitong isa lang silang pares ng magnanakaw na nagtatangkang magnakaw ng mga kayamanan. Kalmadong ipinaliwanag ni Eftel na hindi sila mga magnanakaw. Sinabi niyang naparito lang siya para kunin ang kanyang katana na si Raikiri. Sa sandaling marinig yon ng genie ay bigla itong nagalit. Sinabi nito kay Eftel na hinding-hindi maaaring pag-aari niya ang Raikiri dahil isa itong maalamat na sandata na dinala pabalik mula sa kastilyo ng Demon King ng mismong tanyag na Lightning Emperor. Nang marinig ang pangalang iyon ay naalala ni Eftel ang huli niyang labanan laban sa Demon King. Naalala niyang ginamit niya ang Raikiri para hatiin mismo ang level 10 lightning spell ng Demon King bago niya ito tuluyang tinalo. Inakala ng genie na sina Eftel at Anastasia ay dalawa lang sa mga estudyante ni Merlin na walang alam. Inutusan niya silang umalis kagad at sinabing pagbibigyan na lang niya sila ng babala sa pagkakataong ito. Ayon sa utos ni Merlin ay walang ibang pinapayagang pumasok sa treasury maliban sa Lightning Emperor. Sinubukan ni Eftel na ipaliwanag na siya nga talaga ang Lightning Emperor pero tumanggi ang genie na makinig. Sa halip ay sinigawan niya si Eftel ng napakalakas hanggang sa tumalsik ang laway nito sa buong mukha niya. Dahil sa kumpiyansa ay nagsimulang magreklamo ang genie tungkol kay Merlin. Tinawag niya itong matandang bruha dahil lagi na lang siyang inuutusan at pinipilit na bantayan ng treasury araw-araw. Ininsulto pa niya ang Lightning Emperor at tinawag itong isang manloloko na wala namang talento sa magic sa simula pa lang. Sa sandaling marinig ni Eftel ang mga salitang iyon ay tuluyan ng nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging malamig ang kanyang mukha habang kalmado niyang tinanong ang genie kung nasaan ang Raikiri.
Agad na naramdaman ng Genie ang matinding pressure na nagmumula kay Eftal at bahagya itong kinabahan. Inamin nitong nasa pinakadulong bahagi ng treasury ang Raikiri pero sinabi nitong wala ring saysay iyon dahil ang espada ay nakaselyo sa likod ng isang napakalakas na high-level protection spell na walang sino mang kayang sirain. Hindi pinansin ni Eftal ang babala at kalmado siyang lumapit sa Raikiri. Nang hindi man lang nagsasalita ay agad siyang nagcast ng level 8 na spell nang walang kahit anong incantation. Agad na nabasag ang protective barrier at napalaya ang Raikiri mula sa selyo nito habang muling pinulot ni Eftal ang espada at hinawakan ito sa kanyang kamay. Wala nang nagawa ang Genie kundi ang titigan nito ng lubos na hindi makapaniwala. Maya-maya ay biglang dumating si Merlin na napapalibutan ng napakalakas na aura. Sinabi niyang narinig niya ang Genie na tinatawag siyang matandang bruha mula pa sa kabilang dulo ng mansion. Pagkatapos ay napansin niyang matagumpay nang nabawi ni Eftal ang Raikiri. Dahil sa tuwa ay tinanong ni Merlin si Eftal kung tuturuan ba siya nitong gumamit ng espada balang araw. Ngumiti lang si Eftal at sinabing tuturuan niya siya pagdating ng tamang panahon. Habang pinapanood ang lahat ng nangyayari ay unti-unting napagdugtong-dugtong ng Genie ang lahat. Walang ordinaryong tao ang kayang mag-cast ng level 8 na spell ng walang incantation. Sa sandaling iyon ay tuluyan niyang naunawaan na ang lalaking nasa harapan niya ay ang maalamat na Lightning Emperor. Agad siyang lumuhad at taos-pusong humingi ng tawad kay Eftal dahil sa kawalang galang na ipinakita niya kanina. Tinanggap ni Eftal ang paghingi nito ng tawad, sinabi lang niya sa Genie na doon na sila titira ni Anastasia mula ngayon kaya dapat nitong tandaan ang mukha nilang dalawa. Agad namang pumayag ang Genie at nangakong hindi na nito mauulit ang parehong pagkakamali. Kahit pagkatapos noon ay galit pa rin si Merlin dahil tinawag siya ng Genie na matandang bruha at nagpatuloy ang dalawa sa pagtatalo. Habang abala silang nagtatalo ay hindi maalis ni Anastasia ang kanyang tingin sa Raikiri. Pagkatapos noon ay namasyal ang grupo sa bayan habang naglalakad sila sa mga kalye. Ikinwento ni Eftal na halos walang nagbago sa mga tindahan kahit 400 taon na siyang nawala. Sumang-ayon si Merlin bago itinuro ang isang malapit na tailor shop. Sinabi niyang doon niya ipinapagawa ang mga uniforme ni na Eftal at Anastasia. Ginugol ng tatlo ang natitirang bahagi ng araw sa pag-e-enjoy sa paligid ng bayan. Pagkatapos nilang mamasyal ay tinanong ni Merlin si Eftal kung ano ang balak niyang gawin sa natitirang bahagi ng araw. Sakto namang iminungkahi ng isa sa mga waitress na sumali si Eftal sa treasure hunt ng bayan kung wala pa siyang ibang plano. Kahit si Merlin ay ngayon lang din narinig ang tungkol dito. Kaya ipinaliwanag ng waitress na may treasure hunt na ginaganap sa buong bayan at kung sino man ang makakahanap ng pinakamaraming nakatagong kayamanan ang siyang idedeklarang panalo. Maaaring iuwi ng lahat ang anumang kayamanang makita nila. Bukod pa roon ay ang grand prize ay isang biyahe sa hot springs. Pagkarinig noon ay umalis sila para tingnan ito, agad namang naging interesado si Merlin dahil napakagandang premyo para sa kanya ng hot springs. Habang naglalakad sila ay biglang napansin ni Eftal na tumigil si Anastasia sa paglalakad. Tahimik itong nakatingin sa isa sa mga poster ng treasure hunt na halatang interesado. Bumalik sina Eftal at Merlin at tinanong siya kung gusto ba niyang sumali. Halata kay Eftal na gusto talaga niyang sumali pero nahihiya lang itong sabihin. Nang makita yon ay nagpasya siyang sumali silang lahat sa treasure hunt dahilan para mapangiti sina Merlin at Anastasia. Gayunpaman, inamin ni Anastasia na wala talaga siyang pakialam sa hot springs. Ang gusto niya talaga ay isa sa mga premyo ng treasure hunt. Mas pinagmasdan ni Merlin ang poster na kanina pang tinitingnan ni Anastasia at napansin niya ang isa sa mga reward doll. Tinanong niya si Anastasia kung bakit gustong-gusto nito ang partikular na doll na iyon. Bago pa makasagot si Anastasia ay marahang pinigilan ni Eftal si Merlin at sinabi kay Anastasia na hindi niya kailangang magpaliwanag kung ayaw niya. Matapos tumingin sa paligid ay napagtanto ni Eftal na gumagamit ang mga organizer ng shape-shifting magic para itago ang lahat ng treasure hunt items kaya imposibleng mahanap ang mga ito sa normal na paraan. Iminungkahi ni Anastasia na gamitin ang perfect spell gaya ng ginawa niya kanina sa treasury. Agad namang itinuro ni Merlin na kapag ginawa nila yon ay mawawala rin ng marami pang ibang spell sa buong bayan na walang kinalaman sa treasure hunt. Sa halip ay nakaisip si Eftal ng mas magandang paraan. Imbes na i-dispel ang lahat ng spell sa lugar ay ang magic lang ng taong nagcast ng shape-shifting spell ang kanyang pakikialaman. Nagtaka si Merlin kung posible bang magcast ng spell ng ganoon katumpak. Bilang sagot sa tanong niya ay inactivate ni Eftal ang kanyang level 5 magic jammer. Perpektong gumana ang spell, nabulabog ang nakatagong magic kaya madali nilang nakita ang lahat ng treasure hunt doll na nakatago sa buong bayan. Pagsapit ng pagtatapos ng araw ay sapat na ang nakolekta nilang mga kayamanan para manalo sa buong kompetisyon at nakuha nila ang grand prize pati na rin ang mga tiket papunta sa hot springs.
Habang sabay silang naglalakad pauwi ay sa wakas ay nagkalakas loob si Anastasia na sabihin kay Eftal na ipinapaalala sa kanya ng treasure hunt doll ang tungkol dito. Ngumiti lang si Eftal matapos marinig yun, kasabay nito ay doon lang naunawaan ni Merlin ang totoong dahilan kung bakit gustong-gusto ni Anastasia ang doll na iyon. Nang gabing iyon ay tahimik na umiinom ng tsaa si Eftal. Nang pumasok si Merlin sa silid ay sinabi nitong may mahalaga siyang gustong pag-usapan. Ipinaliwanag ni Merlin na kakagaling lang nila ni Anastasia sa malaking pampublikong paliguan at naging interesado siya kay Anastasia dahil gusto niyang malaman kung magiging angkop ba itong kapareha ni Eftal sa kama. Sa sandaling marinig iyon ni Eftal ay naibugan niya ang iniinom niyang tsaa at agad niyang sinabi kay Merlin na wala silang ganoong klaseng relasyon ni Anastasia. Iginiit ni Merlin na ang isang first-rate na lalaki tulad ni Eftal ay nararapat magkaroon ng first-rate na babae sa kanyang tabi. Bilang tugon ay marahan lang tinapak ni Eftal ang ulo ni Merlin at muling sinabi na walang ganoong namamagitan sa kanila ni Anastasia. Tinanggap ni Merlin ang sagot niya pero may isa pa siyang napansin. Sinabi niya kay Eftal na may espesyal na slave crest si Anastasia sa kanyang katawan. Dahil doon ay hindi niya maintindihan kung bakit hinahayaan pa rin ni Eftal na manatili si Anastasia sa kanyang tabi gayong alam na niya ang tungkol dito. Nanatiling kalmado si Eftal habang sinasabi kay Merlin na matagal na niyang alam ang tungkol sa slave crest. Ipinaalala ni Merlin kay Eftal na maaaring maging napakadelikado ang panatilihin sa tabi ang isang taong may slave crest na para bang may dala siyang isang ticking bomb. Bago pa siya makapagpatuloy ay biglang malakas na hinampes ni Eftal ang mesa gamit ang kanyang kamao. Mariin niyang sinabi kay Merlin na desisyon niya iyon at ayaw na niyang makarinig pa ng kahit isang salita tungkol sa bagay na iyon. Napagtanto ni Merlin na ayaw na talagang pag-usapan pa iyon ni Eftal kaya tahimik na lang siyang pumayag na hayaan na ang usapin. Kinabukasan ay dumating sina Eftal at Anastasia sa Magic Academy. Pagpasok pa lang nila sa loob ng paaralan ay halos lahat ay napatitig sa kanya at nagtataka kung bakit may isang tao mula sa mas mababang lahi na nag-aaral sa isang paaralang para sa mga demon. Tahimik na tinanong ni Anastasia si Eftal kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag niyang ang academy na ito ay sadyang itinayo para sa mga demon. Kaya napakabihirang makakita ng isang human na estudyante roon. Gayunpaman ay wala siyang balak na hayaang pigilan siya ng panghuhusga ng ibang tao sa pag-aaral ng magic. Pagkatapos ay dumating sina Eftal at Anastasia sa kanilang silid-aralan. Sa sandaling mapagtanto ng ibang mga estudyante na isa palang human si Eftal ay nagsimula silang magtaka kung bakit pinayagan ng isang miyembro ng mas mababang lahi na makapasok sa academy. Isang blonde na babae na nagngangalang Maria ang lumapit sa kanya at nagtanong kung paano siya natanggap sa kanilang paaralan gayong isa lamang siyang human. Bago pa makasagot si Eftal ay nagsalita ang top student ng klase na si Abe. Sinabi nito kay Maria na malamang ay isa lang si Eftal na mahalagang tao sa mundo ng mga human na nagbayad ng malaking halaga sa admissions committee para baliwalain ang mga patakaran. Medyo nailang si Eftal sa paratang na iyon dahil hindi naman ito ganap na mali. Pagkatapos ay tinanong siya ni Abe kung naniniwala ba talaga siyang makakasabay ang isang miyembro ng mas mababang lahi sa iba pang mga estudyante. Kalmado lang na sumagot si Eftal na gagawin lang niya ang kanyang makakaya. Lalo lang nitong ikinagalit ni Abe, sinabi nitong huwag niyang maliitin ang lahat dahil alam nilang lahat kung gaano kahirap ang entrance exam. Pinili ni Eftal na huwag nang makipagtalo at tahimik na naupo sa kanyang upuan. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit si Maria kay Eftal at humingi ng paumanhin para sa naging asal ni Abe. Gayunpaman ay inamin niyang kahit hindi niya hinuhusgahan ang mga tao batay sa kanilang lahi ay hinuhusgahan naman niya ang mga ito batay sa kanilang talento. Naniniwala siyang hindi kayang makipagsabayan ng isang human tulad ni Eftal sa ibang mga estudyante pagdating sa magic. Kaya sinabi niya rito na huwag na lang hamarang sa daan ng iba. Pagkaalis ni Maria ay tahimik na pinag-isipan ni Eftal ang kanyang mga sinabi. Alam niyang hindi ito lubusang mali dahil likas na mas mahusay ang mga demon sa paggamit ng magic kaysa sa mga human. Naalala niya sina Fraser at Anastasia na parehong nagpakita ng kahangahangang talento kahit kakaunti pa lamang ang kanilang naging pagsasanay. Hindi nagtagal ay nagsimula ang unang homeroom class. Pumasok si Merlin sa silid-aralan at inanunsyo na siya mismo, ang dean ng academy, ang personal na magtuturo sa kanilang klase. Nabigla ang buong silid-aralan, napagtanto ng lahat kung gaano sila kaswerte na isang tanyag na tao tulad ni Merlin ang direktang magtuturo sa kanila. Agad na inakala ni Abe na narinig ni Merlin ang tungkol sa kanyang pambihirang talento kaya ito nagpasyang siya mismo ang magturo sa kanilang klase. Ngunit diretsahan siyang sinabihan ni Merlin na ni minsan ay hindi pa niya narinig ang pangalan nito. Pagkatapos ay itinuro niya mismo si Eftal at sinabi sa buong klase na siya ang tunay na dahilan kung bakit niya piniling maging instructor nila. Labis na nailang si Eftal dahil ayaw na ayaw niyang maging sentro ng atensyon. Nagngit-ngit sa galit si Abe nang malaman niyang si Eftal lang pala ang dahilan kung bakit nagtuturo si Merlin sa kanilang klase.
Agad niyang inakala na anak ito ng isang mayamang maharlika dahil yun lang ang tanging paliwanag na maisip niya. Nadismaya si Merlin sa paraan ng pag-iisip ni Abe at sinabi niya mga third-rate magician lang ang basta-basta humuhusga ng ganoon. Pagkatapos ay sinabi niya sa buong klase na pagmasdan nilang mabuti si Eftal dahil ang makilala siya ang perpektong pagkakataon para maalis ang lahat ng maling paniniwala nila tungkol sa mga human. Yumuko na lang si Eftal sa pagkadismaya na pagtanto niyang tuluyan nang nasira ang pangarap niyang magkaroon ng tahimik na buhay sa paaralan. Pagsapit ng break ay pinalibutan ni Abe at ng mga kaibigan nito si Eftal at iginiit na sabihin nito kung sino talaga siya. Bago pa makasagot si Eftal ay gumawa na agad si Abe ng sarili niyang kwento. Sinabi nitong malamang ay nagbibigay si Merlin ng espesyal na pagtuturo sa mga human at si Eftal lang ang pinapansin nito dahil gusto nitong magturo sa mga gwapong lalaki. Nagtawanan sina Abe at ang mga kaibigan nito habang tinatawag nilang paborito ng matandang bruha si Eftal. Sa sandaling marinig ni Eftal na iniinsulto si Merlin ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Kalmado niyang sinabi kay Abe na huwag nitong tawaging matandang bruha si Merlin. Handa nang makipag-away si Abe pero agad na humingi ng paumanhin si Eftal para mapakalma ang sitwasyon. Pagkaalis nila ay umasa si Eftal na maiiwasan na niya si Abe mula noon. Nang hapon ding iyon ay sinabi ni Merlin sa klase na oras na para pumili ng estudyanteng lalahok sa nalalapit na interclass battle. Nagtanong siya kung sino ang gustong magboluntaryo at sa sandaling marinig iyon ni Eftal ay agad siyang nagtago sa ilalim ng kanyang mesa dahil naalala niya ang nangyari nung huli siyang lumaban sa harap ng maraming tao. Nang walang ibang nagsalita ay lumakad si Merlin papunta kay Eftal at halatang balak siyang piliin. Bago pa niya magawa iyon ay mabilis na nagboluntaryo si Abe. Inakala ng buong klase na siya ang pinakaangkop na piliin dahil kinikilala siyang pinakamahusay na swordsman sa academy. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Merlin at sinabing hindi siya ang tamang tao para sa tungkuling iyon. Bigla namang itinaas ni Anastasia ang kanyang kamay, akala ni Eftal ay siya mismo ang magboboluntaryo pero sa halip ay kinakabahan niyang iminungkahi si Eftal, hindi maitago ni Abe ang kanyang baliw ng ngiti dahil lalo lang siyang nagnitngit sa galit nang makita niyang si Eftal na naman ang nakatanggap ng lahat ng atensyon. Iyon ang episode 7, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi at panoorin ang susunod na video.